Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 ng umaga. Biyernes po ngayon at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa nasayang ng mga baluta na inimprinta ng Kumilik worth 132 million. Ayan po, nasayang. Ang title ko po ngayon ay 132 million worth of printed materials ng Kumilik nasayang. Ay bakit po nasayang? Ay nag-imprinta sila na wala pa sa oras. Yan po. Bakit nasayang? Ay pinangunahan na nila. Hindi ba? Ay hindi nila isinama yung mga ibang pangalan. Ayan po eh. Kaya nag-complain sa Supreme Court yung mga tao na tinanggal ang mga pangalan. Ayun, nagdesisyon ang Supreme Court na hindi pwedeng tanggalin yan. Yun. Kaya naibalido yung mga baluta na kung saan ay 6 million ata ang naimprinta na. Ay naandyan po, nakasulat yan sa 22 pesos per baluta. Ay lang natin kung papaano yan, hindi naman natin alam kung anong klaseng papel o ano ang nakasulat doon. Basta ang alam lang natin ay may nag-complain sa Supreme Court bakit tinanggal ang kanilang pangalan. Ay inimprinta na agad na wala pa sa oras o wala pa sa takdang panahon. Dapat yan binibiripay. Iyan ang kapalpakan ng Comelec na pinangungunahan ni George Erwin Garcia. Ayan po, nasayang po yung 132 million pesos. Ay simpre, ikwan pa yan. Babayad pa ng yung shredder pa yan. Ipapashred pa yan. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng itapon na lang yan eh. Ayan po ang kapalpakan. Kaya nga, dapat ay makiisa tayo na i-impeach na yan o tanggalin na yan sa trabaho. Yan si George Erwin Garcia. Kasi wala nang magagawa na mabuti yan. Wala na. Noon pa, sinasabi ko na linggo-linggo, dinaya nila yung 2022 election. Pero parang walang nakikinig eh. Kaya lahat yung, alam nyo mga kababayan, ay dapat first thing first. Opo, ang unahin dapat yang ganyan, yang pandaraya dyan sa eleksyon. Ako, ang paniniwala ko dyan yung assessment ko lang inimprinta yan ng maaga dahil mayroon silang binubuo na naman na dayaan. O kaya, kung totoo yung sabi na, pero totoo siguro kasi nahulugan ng pera yung account ni George Erwin Garcia in dollar deposit. Opo, na may balita na siya ay nakatanggap na. Opo, nakatanggap na ng suhol o bribe money sa halagang 1 bilyon. Hindi pa nag-uumpisa po iyan ay para lang i-award o paboran yung isang kumpanya na sa kanila mapunta. Siguro yung vote counting machine na naman yan. Hindi pa nag-uumpisa, ang nagbibigay pa lang ng pera ay yung kumpanya
na susupply ng vote counting machine, ayan nga hindi ba? Kaya siguro inunahan na yung imprinta na yan para tuloy-tuloy na. Pero nga ako po ay isa ako sa tumutulong doon sa panawagan ng TN Trio na huwag nang gamitin yung mga vote counting machine na yan. I-manual na lang ang botohan. At saka i-manual na ang pagbilang ng boto at least sa precinct level. Ayan po ang reason ko ay dinaya kasi yung 2022 election at pati po yung 2019 election dinaya po yun kasi pinatay po nila ang transparency server po ng 7 oras. 7 oras po kaya ayan, ganyan klase ang mga senadoris natin. Ganyan kay Bongo, ganyan kay Bato de la Rosa, kay Amy Marcos na kung saan sila ay naglilingkod lang doon sa tao na pinagkautangan nila kaya sila naging senador. Yan po ang malinaw dyan. At lalo na ito si Robin Hood Padilla noong 2022, hindi ba? Papatayin daw niya ang impeachment hindi ba? Hindi pa nag-uumpisa nga papatayin na niya Ganyan po. Kasi nga dinaya nilang eleksyon At siya ay may utang na loob. Kung sino man yung dumaya at ako, lumalakas ang paniniwala ko na ang dumaya dyan ay si Duterte o siya ang promotor dyan. Kasi nga, ganun na lamang, hindi ba? Ganun na lamang ang hinayang ni Sara, hindi ba? Nang hindi daw dahil sa kanya, hindi ba? Kung hindi dahil sa kanya, hindi maging presidente si Marcos. Ayan po hindi ba? At hinihintay ko na lang yung sinasabi po noon ni Percy Lapid na baka magpatayan yung dalawa. Hinihintay ko na lang dyan kasi nga sasabihin na hindi naman ikaw ang presidente. Dinaya lang natin. Ayan po Yan po ang hinihintay ko ngayon na parang ganun na nga ang nangyayari. Hindi ba? Kung hindi dinaya yung eleksyon na yan, ay bakit ito si Sara Duterte walang maiproduce na tao? Umuupa pa ng Iglesia ni Cristo, hindi ba? Umuupa siya. Kasi nga wala ng tao Walang aatin sa rally di ba? Umatin ang 1.2 million daw na tao dyan sa Luneta Grandstand. Umatin. At kasabay noon, nagdeklara siya na tatakbo na siya, hindi ba? Kasi nakita niya maraming tao hindi niya alam, hanggang doon lang yun, hindi ba? Iba ang bayad. Iba ang bayad kung i-endorso ka nila sa 2028, which is most probably 4 to 3 days before the election yan. Hindi ngayon. Hindi sila magdideklara ngayon. Hindi ba? Pero ang sinasabi ko po, wala yang 32 million na yan. Kasi nga, umuupa na siya ngayon Hindi ba? Para mag-rally Pero bago po ako magtuloy-tuloy, ay nais ko munang batiin yung mga sumusubaybay po sa atin po Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sanbito. Salamat po sa inyong lahat. Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibia ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Cuerte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid,
Leni Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bambalde Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Helmihenil Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tose. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang verse na gusto kong i-share sa inyo na wala na mangyayari dyan. Kasi nga puro kalokohan na yan si George Irving Garcia Kaya dapat yung patalsikin na yan. O i-impeach na yan o tanggalin na yan. Wala na yan. Kung pakinggan nyo yung mga deklarasyon niya, ay parang nagtatanga-tangahan na lang. Opo, nagtatanga-tangahan na lang. Ganun. Pero may kalalagyan din yan. Ito po Titus 1. Sinasaad po dito, to the pure, all things are pure. Ayan po kaya pinili ko ito. I will pay no attention to Jewish myths or to the commands of men who have rejected the truth. To the pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure. Indeed, both their minds and their conscience are defiled. Ayan po. Biblia po nagsasabi niyan, kung defile ka na, defile na. Opo, yan po ang sinasabi diyan. To the pure, all things are pure. But to the defiled and unbelieving, nothing is pure. Indeed, their minds and their conscience are defiled. Yan po. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang Biblia po nagsasabi niyan. Ngayon, tatanungin ko lang po kayo bakit kung ang anak nyo o ang kamag-anak nyo ay nai-involve sa mga tao na gangster o mga drug lord, ganyan, bakit nyo sinasabi na umiwas ka dyan? Bakit? Ay kasi nga yan to the defiled, everything is defiled and nothing is pure. Ayan po, alam na natin, of course may pagsisisi, of course may pagbabago, pero napakahirap po niyan. Kung alam mo na manyak yung isang tao, ay bakit sasamahan pa ng kamag-anak mo, hindi ba? Ganun po yan. Alam natin ito, kaya lang hindi natin pinapansin. Pero binabanggit ko lang po to the pure, all things are pure. But to the defiled and unbelieving, nothing is pure. Indeed, both their minds and their conscience are defiled. They profess to know God. Inaakala nila na mabuti sila They profess to be God. Na kilala nila ang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi. But by their action, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for any good deed. Ayan po. Napakaliwanag po niyan. Wala ka nang tatanungin dyan.
they profess, hindi ba, na sila ay mabuti o kilala nila ang Diyos o sumusunod sila sa Diyos, hindi ba? O sa batas. Pero actually, wala naman yan eh. Hindi ba? 1 John 3, punta na po tayo dito kasi mayroon pa akong gustong banggitin eh, patungkol doon sa dayaan nung 2022 election. 1 John chapter 3 verse 2. Ito po anyone who has this hope, ang nakasulat dyan, yung naka-blue na yan po ang gusto kong ipaliwanag. Ano yun? Yung kaligtasan o ikaw ay kinahabagan ni Kristo o ligtas ka na. Anyone who has this hope will purify himself. Ayan po nakasulat dyan. Pero babasahin ko na lang, beloved o mga minamahal, ay dito ko po kinuha yung mga kababayan, mga minamahal. Ayan po, kasi nga yan eh. Mga minamahal, we are now children of God, and what we will be has not yet been revealed. We know that when Christ appears, we will be like Him, for we will see Him as He is. Ayan po, at itutuloy-tuloy ko na, anyone who has this hope in Him purifies himself. Ayan po ang kulang sa kanila eh. Hindi nila nararamdaman na sila ay ligtas. Kaya nagkakamal sila ng mga kayamanan, hindi ba? O nag-iipon sila ng kayamanan dito sa lupa. Pero ang payo po ng Panginoon sa Sermon in the Mount ata yun eh. Do not, sabi niya, lay up for yourself treasures on earth. Ayan po ang sabi niya eh. Pero bakit ito mga tao na ito ay nag-iipon ng kayamanan, hindi ba? Sa mundong ito ay hindi po masama yan. Pero kung minsan ay nasasagasaan na yung ibang tao eh. Hindi po masama ang kayamanan. Hindi. Pero the love of money po eh. Na kung saan ay nanluluko ng tao, ganyan, o pumapatay, o binibilanggo na yung mga kalaban. Yun po ang masama. Because of the love of money or power or yang prestige. The love of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yung pride of life po, na gusto nila sila ang sikat, hindi ba? Ayan po eh. Ngayon, everyone who practices sin, practice lawlessness. Ayan po eh, hindi ba? Pag nagpa-practice na siya, ayan na. Practice lawlessness as well. Indeed, sin is lawlessness. Ayan po ang definition ng ano bang kasalanan. Ayan nga, lawlessness eh. Hindi ba? Ngayon ay, ano po ang nilalakad ko dito? Kailangan i-impeach na yan si George Irwin Garcia o tanggalin na yan o magsama-sama na tayo na manawagan na hindi na dapat yung computer ang bibilang ng boto. Kasi walang mangyayari dyan. At sinabi ko na, papaano ka ba magpatotoo? Kailangan binilang mo. Na doon sa presinto na yan, naandong ka, na ito ang bilang niyan. Ay kung hindi mo binilang, ang bumilang ay machine. Paano ka may lakas ng loob na magpatotoo, na may dayaan? Yan po ang sinasabi ko. Hindi ba? Kailangan matatainga lahat ng naandun. Ganun po nagpapatotoo. Nahawakan ko, hindi ba? Nakita ko, nabultuhan ko, narinig ko. Ganun po eh. Ay dyan sa kung ang bibilang ay machine, paano ka magpatotoo na nabilang mo? Hindi ba? Kalukuhan yan na yan ay prinisinta o pinanukala ng magagaling na kongresista noon. Hindi ba? Na walang mga Diyos. Wala. Hindi nila sinangguni ang Diyos dyan. Kasi nga sa Jeremiah 5:21 pa lang ato o Isaiah 5:21 ato eh. Kung may mata ka, hindi mo ginamit, may tainga ka, hindi mo ginamit, ay sira ulo ka. Sabi po ng Biblia.
and without understanding. Kasi nga hindi mo ginamit eh. Yan po ang parati kong sinasabi dito. 5:21 ata yan, kung Isaiah yan. Hindi ba? You have eyes, you have ears, but you did not use it. Oh, hindi ba? You are a fool. Sabi po ng Biblia. And without understanding. Oh, ngayon, papaano po nila dinaya itong 2022 election? Ha? Papaano nila dinaya? Maikli lang po. Bilang isang electrical engineer, ipapaliwanag ko po ito para makatulong ako doon kay Engineer Toto Kausing. Pero civil siya. Ako po ay mechanical, license po ako dyan sa Pilipinas at saka electrical license po ako dyan sa Pilipinas at nagturo po ako sa university almost 6 years ata. Dyan sa Zambales. Ang dami ko nang naturuan ng mga professional na ngayon. Professional po sa mechanical at saka sa electrical. Opo, at mga successful na sila. I think that is 20 years ago ko sila naturuan yan. Nung ako ay 40 pa. Ako ngayon ay 66 na ako eh. Ngayon, ganito po yan ha. Tayo ay bumili ng boot counting machine na kung saan ay ito ay nasa 100,000 plus 600 eh. Tayo ay bumili sa akala natin ang magpapadala ng botong ay yung boot counting machine. Opo, saan? May mandato po ang batas natin o alam natin o ang kontrata po ay magpapadala yung resulta. Yung resulta ipapadala ng boot counting machine sa 3 server po. 3 po yan. Isa sa municipal server, isa sa transparency server na ginagamit ng PPCRB, at isa sa Comelec main server. Ayan po 3. At the same time po yan. Or simultaneously or at one time. Kaya ang resulta dapat iisa eh. Kasi iisa ang message eh. Ay bakit hindi iisa ang resulta? Hindi ba? At 802 daw, yung Comelec nakakabilang na ng 12 million. Samantalang ang transparency server nakakabilang na ng 20 million na mga boto. May ginagawa yan, hindi ba? Doon pa lang huli na, hindi ba? At 8:02 ng gabi, ayun na, hindi ba? Magkaiba ang bilang. Kasi nga, hindi naman nasusunod yung kontrata hindi nasusunod yung akala natin na ang magpapadala ng boto ay vote counting machine. Ay hindi nangyari yun. Ganito po ang nangyari sa record ng Comelec. Yung Comelec, may server yan. Opo. At ang nagpapadala ng boto, sang-ayon sa record ng Comelec, 51% po ng boto ay ipinadala lang ng computer na local doon sa kanila o nakakonekta doon sa kanila o nakawire doon sa kanila. Di dinaya yan. Hindi ba? 51% ng boto ng buong Pilipinas doon lang dumaan sa isang computer na usually laptop yan. Mga 2 o 3 tao lang ang nagtrabaho dyan, hindi ba? Yung 192.168.0.2, yun ang nagpadala ng boto. At dyan po sa Metro Manila, 99% po ng boto, yun ang nagpadala. Paano mananalo dyan ang mga oposisyon dyan, hindi ba? Nasamantalang ang Metro Manila ay balwik yan ng mga oposisyon, lalo na ng mga senador. Diyan nananalo. Paano mananalo yan kung 99% ng boto ng buong Metro Manila ay doon pinadaan sa 192.168.0.2 na isang private IP address. Bakit private? Private nga doon sa kanila, doon sa server ng Comelec, or local doon sa kanila. Nasamantalang ang magpapadala ng boto ay dapat yung mga vote counting machine na kung saan ang mga vote counting machine, kaya mahal yan, ay public po yan, public IP address. May modem yan na sarili. Modem. May modem yan. Parang direct line yan. Kung
Kung pinag-uusapan natin ang telepono, direct line po ang ang vote counting machine para maintindihan natin. O ginawa 'yan para sila ay makadaan sa telco. Kasi hindi sila makakadaan kung sila ay private IP address. Hindi sila padadaanin ng telco. Kung ang message ay galing sa Sampaloc, galing sa Pakok, galing sa kahit malayo ay o kahit na diyan lang sa Divisoria, hindi sila makakadaan kasi nga hindi sila padadaanin ng telco. Oh, ayan po ang sinishare ko sa inyo as electrical engineer. Ang dami ko na po na nai-install na mga computer networking. Ang dami na po, kaya kabisado ko yan. Yan po ang sinishare ko sa inyo. Dinaya po nila ang eleksyon. Kaya huwag na tayong papayag sana. Ilaban natin, tulungan natin yung TN Trio. Kasi sila ang nagsasabi nito eh. At ina-analyze ko at tumutulong ako bilang experience ko dyan sa computer networking na yan. Opo. Hindi po makakadaan ang isang private IP address sa linya ng Smart o linya ng PLDT o ng Globe. Hindi sila padadaanin. Kasi nga ibibil yan eh. Ibibil. Ikwan yan eh. Kung ilan ang dumadaan eh, babayad ka eh. Hindi ba? Kaya kailangan mo ang public IP address. Ganun po yan. Ngayon, pwede kahit na private ka, pero makikidaan ka doon sa server mo. Doon sa server mo. Na yung server mo naman may modem yun o mayroong public IP address yun. Pero naka-record ka. Naka-record ka. Ganun po yan. Pero wag na natin pag-usapan yun kasi malalim na usapan po yun eh. Basta dito, ang nagpadala ng boto ay kakutsaban nila. Kaya nga dapat yan, i-impeach na yan si George Irwin Garcia eh. Kasi nga, yung mga sagot niya, niluluko na lang ang mga tao eh. Hindi ba? Bakit nagkaganon? Ay ginawa daw nilang ganon, hindi ba? Dahil nga pinalitan daw ng 4G. Ay kalukuhan yan. Kahit na 4G o 3G yan, o anong G pa yan, ay ganon din yan. Hindi ka makakadaan kung hindi ka public. At saka, ang sabi nga sa kanya ng TN Trio, na yung general yun eh, sino ang nag-decide yan? Nagagawa kayo ng ganyan, na ang tawag po nila, man on the middle. Yan po ang correct term ng mga computer expert. Man in the middle. May gumanap. Di ba? Man in the middle. Na wala yan sa kontrata. Aayusin. Tapos, tapos ang magpapadala na sila na. Yan po ang dayaan na nangyari dyan. Ginawa daw nila yun kasi nga nagpalit daw ng 4G ata. Ay kalukuhan yan. Bago ka gagawa ng ganyan, kailangan ipaalam mo. O kaya nasa batas, hindi ba? Ang dami mga kalukuhan na pinaggagawa ito si George Irwin Garcia. Ang dami po. Isa na yan na pumayag siya noon, hindi ba? Kasi na-check sila nabuko sila Pumayag siya noon, sige buksan na natin. Kung ano man ang bayan na gusto nyong buksan natin. Ay hanggang ngayon, hindi naman binubuksan ang yung Santo Tomas, Batangas na kung saan doon na-check ang daming kalukuhan na pinaggagawa doon sa bayan na yan, hindi ba? Alauna pa lang, nagpapadala na hindi ba? Hindi pa nakakabuto yung iba, alauna pa lang ng tanghali, may nagpapadala na. Diyan din ata sa Abukay, Bataan, diyan sa Caloocan, doon sa Putatan, Muntinlupa, ang dami po na ganon. Kaya nga, niluko lang yan talaga alas 7 ang sarado, ay bakit alauna may nagpapadala na?
Pero ibang usapan yan, dito lang ako sa IP address na 192.168.0.2. Ako po ang nag-handle ng dito sa kumpanya ko eh. Kahapon, yung mga CCTV camera pala namin eh, ganun din ang IP address eh, 192.168.10.101. Ay apat yung camera namin. O mayroong mga pangalan sila. Mayroong address talaga. 102, 103, 104. Ganun. O. Ay, kasi nga, local yun sa amin. Ginagamit namin yun. Doon lang sa close viewing. Hindi ba? Ganun po yan. O. Tinignan ko kahapon eh. Kasi nga, may nagnakaw ng kwan doon sa amin eh, yung muffler eh. Hindi, yung catalytic converter ninakaw ay nakiusap siya na i-replay. O sige kako, i-replay natin. Ay, hindi naman namin makuha kung kwan. O sige po, at hanggang dito na lang po at sana may natutunan po tayo. Opo, sa aking pagdidiscuss at lalo na dito sa nabasa ko na ba ito? And everyone who has this hope, hindi ba? In Him purifies himself. Ayan nga eh. Yun ang kulang sa kanila eh. Wala silang hope eh. Wala silang iniisip na sila ay maliligtas. Wala po yan. Kaya hindi nila i-purify ang kanilang sarili. Remember, ay ang sabi ng Diyos po ay, be holy because your Father in heaven is holy. Hindi ba? Ayan, ano bang ginagawa niyan, hindi ba? Wala naman silang puro kalukuhan yan, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay pagpalain ng Panginoon at pinapanalangin ko po na yung nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.